Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, ay Bad Aratilis pala, Bad Aratilis boxing pala. No? Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Barrios, marami pong sabi po ni Ugas. Kilala niyo naman si Ugas, siya po yung huling nakatalo kay Manny Pacquiao. Sabi po ni Ugas, nasa lose-lose situation. May lose-lose daw. May lose-lose daw po si Barrios. Okay. Matalo manalo, talo pa rin daw si Barrios. Yun po yung lose-lose eh. Yun po yung lose-lose situation eh. Nang tinapay naman kasi simula pa lang eh. Teka lang, ayusin ko lang tong ano. Okay, pero napakarami po, no? Napakarami po nagsabi na si Manny Pacquiao po ay good for boxing itong ginawang pagbabalik ni Manny Pacquiao. Dahil ayon nga kay Chupimo Lopez, on the loop na naman po ang boxing dahil po kay Manny Pacquiao. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Alam po ninyo, ito pong nalalapit na laban, July 19, isang araw, isang buwan na lang po, laban na naman ni Manny Pacquiao. No? Excited na naman po. Muli, nasa Las Vegas na naman po kasi parang si Pacquiao, binabalik niya. Dito talaga sa Las Vegas, dito talaga yung sentro ng boxing. Di ba? Marami pong katulad ni Manny Pacquiao na talagang nag-aabang nitong laban. Kung sinasabi nilang lose-lose kay Barrios, win-win naman po to kay Pacquiao. No? Wala pong matalo manalo, panalo pa rin po si Manny Pacquiao. Unang panalo ni Pacquiao, ang laki po pala ng kikitain, no? Yung huling laban ni Pacquiao as professional, ano po pagkakaiba? Yung huling laban po ni Pacquiao, ang kalaban niya po ay replacement. Hindi po talaga yan parang kumbaga ang totoong kalaban sana ni Pacquiao diyan si Errol Spence na at that time ay kung hindi ako nagkakamali, champion pa si Errol Spence at that time. Okay. So dahil si Errol Spence ay naduwag, kaya ipinalit to si Ugas, no? Akala ko wala talaga nanood na eh. Pero biruin nyo, no, ganun na nga. Kumbaga replacement fight na nga. Alam nyo po kung ilan pa rin na nanood, 250 pay-per-view pa rin. At kumita po pala si Manny Pacquiao doon ng around 18.75 million. Yung akala natin na walang buzz, yung akala po natin na halos walang nanood, akala lang pala natin yun, no? Pero grabe po pala. 250,000, yung mga pay-per-view ni Tank Davis, hindi po umaabot ng ganyan, mga 100,000 plus lang, 200,000 plus lang. So yung pinaka mahina, kumbaga, hindi ganong sikat na laban ni Manny Pacquiao, kumpara po sa mga pay-per-view ngayon, ang laki po ng diferensya, no? Ibang klase po talagang yan po yung namimiss ng boxing, yung mga uri ng pay-per-view.
Kala ko talaga wala na nanood nun eh. 250,000 din pala yung nanood na yun. Sa standard po ng mga pay-per-view ngayon, ang laki na po niyan. No? Sasabihin ka na ngayon na pay-per-view star. Tignan ko lang kung ilan po yung pay-per-view yung mga pay-per-view ni Tank Davis. Tank Davis pay-per-view. Para makumpara lang po natin kasi si Tank Davis yung sinasabing star ng pay-per-view ngayon, di ba? Pero yung mga heavyweight, yung sa Amerika lang. Ayan no. Kumbaga, siyempre malaking niya yung kay Ryan Garcia, pero dalawa sila dun eh. Kaya lang, pag si Tank Davis lang, 200 to 215,000 lang yung pay-per-view. No? Ibang klase po kasi yung ikumpara nyo kay Pacquiao na siya lang din nadala ng pay-per-view, 250,000. Ang laking bagay talaga pala nang nawala sa boxing, nung nawala si Floyd Mayweather at si Manny Pacquiao. No? Yung pay-per-view, yun yung nawala eh. Ikalawa, alam nyo po ba na mayroong undisputed na kasabay itong undisputed heavyweight Laban po, July 19 din po pala, yung laban nito ni Alexander Usyk at saka ni Alexander Usyk at Daniel Dubois. Na ito po, ito na sana, isa na sana to sa pinakamalaking laban ngayon kung hindi nakasabay ni Pacquiao, no? Kaya doon na lang po sila sa UK. Sa UK po, yan, dudumugin yan, pero hindi po sa buong mundo. Kaya ang una pong na-knockout ni Pacquiao, yung laban ni Usyk at saka ni Dubois, na halos hindi po pinag-uusapan. Dahil nakasentro po ang atensyon ng mundo ng boxing kay Manny Pacquiao na naman. Grabe talaga, no? So ang estimated po nakikitain ni Pacquiao, wala kasing naglalabas man lang kung magkano yung guaranteed. Dati meron eh. Bago lumaban, unang pa lang, permahan pa lang, ina-announce na 20 million yung guaranteed price ni Manny Pacquiao. Ngayon, wala. Kaya lang ang estimate po ay 15 to 25 million ang pwedeng kitain ni Pacquiao. Depende sa pay-per-view. Kasi ang laki po naman. Ang laki po ng kinikita ni Pacquiao sa pay-per-view, sa totoo lang po. No? Kung kumikita si Pacquiao, kung halos lahat ng kita ng pay-per-view kay Pacquiao, pwede po yun eh. Kasi pwedeng 70-30 yan, 85-15, hindi po natin alam. 60-40, laging in favor of Pacquiao po yan. Paano po kumikita yung mga promoter? Halimbawa, di ba, sabihin natin, paano kikita yung promoter kung kila Pacquiao na pupunta yung pay-per-view? Aba, malaki po kinikita nila dyan. Mga sa Las Vegas po kasi, nagbibigay po yan eh. Kikita po kasi ng malaki yung Las Vegas, yung lahat ng hotel sa Las Vegas. Yung pag naka-attract ka ng malaking laban, maraming dadayo sa Las Vegas, kikita po yung mga hotels dyan. Kaya may under the table pa pong kitaan yan. Pag si Manny Pacquiao na picture nila. Kaya MGM, isa po sa kumbaga, historical na pinaglalabanan, no? Okay. Win-win kay Pacquiao yan. Manalo si pay-per-view naman po, hindi naman po nakabatay yung premyo ni Pacquiao o yung kikitain ni Pacquiao sa kung matalo siya o manalo. Nakabatay po yung kikitain ni Manny Pacquiao sa kanyang pay-per-view. Okay. So, malaki po kikitain. Mas malaki ba kaysa yung kay Ugas? Opo. Mas malaki po kasi well-promoted to. Excited ang mga tao. Pinakamatanda. No? Pinakamatandang posibleng mag-boxing. Boxing. Boxing channel na ulit.
Tama ba? Nasa bad aratilis tayo, no? Okay. Yung iba nagtataka pa rin. Bakit naman nasabi ba dong na lose-lose naman, no, si Barrios? Alam niyo, sa totoo po, eto sabi nila, si Barrios, pag nanalo kay Pacquiao, sasabihin, tinalo mo, old man. Si Barrios, pag nanalo kay Pacquiao, ang sasabihin, parang walang bilang yan, mababawasan ba yung legacy ni Pacquiao pag natalo siya kay Barrios? Hindi po. Legacy na ni Pacquiao yan no? Legacy na po niya yan na 8th Division World Champion. Wala na pong makakatalo doon. Si Mayweather, kaya ang lamang ni Pacquiao ngayon, si Mayweather, hindi na po siya pwedeng bumalik Yung mga exhibition match, hindi na po kikita si Mayweather dyan. Siguro, malaki na yung 10 million na kitain ni Mayweather dyan sa mga exhibition. Kahit ipagmalaki niya pa yan na per round, ganito kalaki. Yung tunay na laban, halimbawa po to pay-per-view ng tunay na laban, 15 to 25 million. Kung kinonvert po yan, billion na naman po ang kikitain ni Manny Pacquiao sa isang laban sa Las Vegas. Kita nyo? Billion. Kung may side bet pa siyang tumataya, malaki ang odds laban sa kanya Kung manalo siya at may taya siya sa laban sa kanya sarili. Pucha, di doble-doble pa ang tama ni Pacquiao. Anyways, lose-lose daw kay Barrios kasi pag tinalo niya si Manny Pacquiao, ayon to kay Ugas pag tinalo niya si Manny Pacquiao, sasabihin ng mga tao, natural lang na matalunin mo yan, tanda na ni Pacquiao. Pero pag natalo siya kay Pacquiao, nakakahiya. Tinalo ka ng isang matanda. Hindi po legend Tinalo ka ng isang matanda, di ba? Kaya lose-lose Pero ang hindi nila nakikita, malamang ito na po pinakamalaking kikitain ni Barrios sa tanang buhay niya. Alam niyo noon, no? Masaya po yung mga boksingero na makalaban is either Manny Pacquiao or Floyd Mayweather. Kasi retirement na nila retire. Kaya si Hatton gaganyan-ganyan, di ba? Nakalaban niya pareho, si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather. Pwede ka na talaga magretiro. Usually, ang kikitain mo kay Pacquiao, mas malaki pa kaysa kinita mo sa buong pagboboxing. Kung kikita si Barrios ng 10 million. Kung kikita si Barrios ng 10 million, hindi naman siya kumikita ng 1 milyon yata kada laban. Para magka-ideya lang tayo, magkano ba kinikita ni Mayweather? Mayweather Spurs in last exhibition. Makikita nyo po kung gaano kalaki yung pagkakaiba ng kitaan ngayon ni Floyd Mayweather at saka ni Manny Pacquiao. Pucha, malaki. Malaki pa rin pala. 25 million pala kinita. Akala ko dahil exhibition. Akala ko dahil exhibition, 10 million na pinakamalaki. Malaki pa rin pala kinita. My bad. Kala ko hindi gano'n kumikita si Floyd Mayweather Kaya pala exhibition, puta 30 million pala yung kinita Walang ihata si Mayweather. Tanong. Maaring itanong niyo po, no? Paano yun? Badong, bakit si Mayweather ayaw niyang bumalik sa malaki na kinikita niya sa exhibition? Naaliw ako. Kala ko maliit lang kinikita niya.
Una, malaki na kinikita niya sa exhibition. Ikalawa, hindi po siya babalik para dagdagan yung legacy niya. Kasi si Pacquiao, kaya siya bumabalik, madadagdagan yung legacy niya, di ba? Pinakamatanda. Kasi kung si Mayweather magcha-champion, tatalunin niya si Pacquiao. Mas matanda si Mayweather kay Pacquiao eh. Pag nag-champion ngayon ng welterweight si Mayweather, siya na pinakamatandang welterweight champion. Kaya niyang breakin yung kung ano man yung record ni Pacquiao. Kaya lang, ito nga ang problema ni Mayweather, bakit hindi siya makabalik sa regular boxing. Kasi nag-aalaga nga siya na zero loss. Puta 50-0 na nga, mamaya machambahan pa siya, di ba? Eh, champion yung mga yan, di na magbibigay yan. Yun po yun. Yung oportunidad na kumita ni Manny Pacquiao dahil wala siyang inaalagaang zero loss, mas malaki kaysa kay Floyd Mayweather, di ba? Okay. Isa pa, alam po ninyo, hindi ako naniniwala na lose-lose kay Mario Barrios. Eh. Hindi naman kilala yan si Barrios bago ngayon. Ngayon, kilala na siya. O palagay na natin, nanalo si Barrios kay Pacquiao. Meron pa siyang another malaking laban, at least kahit isang malaking laban pa. Kasi kilala na si Barrios eh. Di ba? O di mas malaki na yung laban, mas malaki nakikitain niya sa susunod niyang laban. Anong lose-lose doon? Win-win pa rin yun. Tapos makikita pa ng mga tao alam nyo kasi sa boxing, kaya po yung mga tao nanonood pag meron kang hindi sigurado sa resulta. Halimbawa ngayon, tatanungin kayo, mananalo ba sigurado si Pacquiao o si Barrios? Hindi mo masabi. Bakit? Yun po yung intriguing question. Ano ba yung makikita natin na Manny Pacquiao? Yung Manny Pacquiao ba na may bilis? O yung Manny Pacquiao na kalaban ni Ugas? Hindi natin tiyak. Kung ano pa. Kaya, naiintriga yung mga tao. Etong intriga na to na hindi mo unlike halimbawa, lahat ng kalaban ni Inoue, alam mo na kagad eh, na mananalo si Inoue. Kaya hindi magiging pay-per-view star si Inoue. Unless pala, kung i-challenge niya ang sarili niya at lumaban siya kay Tank Davis. Yung mga tipong ganun. Pero paano ka magiging pay-per-view star hindi pa nagsisimula hindi pa bumabateng-ting yung ring, alam na kagad na mananalo ka. Wala po yung suspense na teka muna, mananalo kaya to? May chance bang manalo? Si Pacquiao kasi yung bilis ni Pacquiao, tapos ang tingin kay Barrios, hindi naman kagalingan. Kaya may chance talaga na pwedeng manalo eh. Yun po yun. Yun yung hindi one way na alam na kagad na talo agad. Speaking of Inoue, ayan po, hindi naman po nagyayabang si Inoue, no? Pero tinanong po siya kung sino sa tingin niya. Siya po tinanong kung sino sa tingin niya yung mas magaling sa kanilang tatlo ni Usyk at saka ni Crawford. Walang kayabang-yabang na sinabi ni Inoue ang mga katagang ito. I do this because I believe I am number one. Iyan yung problema no? Yan yung magiging question mo. Si Pacquiao yata never ko narinig na siya yung number one, yung pinagmamalaki niya, no? Yan yung pagkakaiba nila ni Pacquiao. Si Pacquiao, yung mga tao yung nagsasabi na siya yung GOAT, yung mga tao yung nagsasabi, GOAT to hindi lang number one sa era niya. Greatest of all time Pero never niyan sinabi na ako pinakamagaling sa lahat. No? Ako ang number one boxer. Hindi kinakailangan Inoue. Hindi mo kinakailangan na sabihin yung mentras na sinasabi mo na ikaw ang number one. Kasi may kumu-question sa yung pagiging number one. Di ba? Kaya ini-insist mo ako number one. Samantalang si Pacquiao, lahat
ng mga kasabayan niya kung saan man siyang dibisyon. Yung pinakamalalaking pangalan, yung pinakasikat, yung pinakasinasabing mahuhusay, magagaling, malalakas, tinalo niya one way or another. Maliban kay Mayweather na siyempre, alam na naman natin yung nangyari dyan. Pero the fact na tanging si Pacquiao lang po yung pinagdudahan yung panalo ni Mayweather na hindi niya ni-rematch. Eh yun po yun. Kasi ni-rematch niya si Castillo. Ni-rematch niya si... Ano na ang pangalan nun? Yung may ngipin, yung ginawang kwintas yung ngipin ni Mayweather. Malakas sumuntok. Kalimutan ko na yung pangalan eh. Yung nabungay si Mayweather tapos kinuha niya yung ngipin, ginawa. Ngayon, kwintas na niya. Si Maidana, di ba? Ibig sabihin, pag may duda yung mga tao sa panalo ni Mayweather, dalawa pala. Dalawa sila ni Oscar De La Hoya na hindi niya ni-rematch. Ibig sabihin, alam ni Mayweather na kayang aralin ni Pacquiao yung kanyang mga moves, di ba? Yun eh. Yun yung panalo niya lang kay Pacquiao, syempre. Pucha, pag hindi ka tumama kay Mayweather, score ni Mayweather. Kahit aggressive ka pa, etc. Oh. Tsaka meron talagang tama si Pacquiao. No? Yung kanyang, kasi ang patunay niyan, pina-opera niya after eh. Anyways, nariyan na tayo. Ganun yun, no, inuwi. Ikaw, hindi mo makiklaim na lahat ng malalakas nung sa division mo, winalis mo. Eh, kukunti na lang nga, sa totoo lang, yung panahon na yun, kayong dalawa lang ni Cuadro Alas, yung yung matatawag na indifferent level eh. Hindi mo pa nilabanan, di ba? Yun yung problema. Si Pacquiao po